pa lang ng araw sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur, ang mga mangingisda nag-iipon na ng lakas. Parang sasabak sila sa gyera. Ang mahigit 100 mga bangka pumalaot na. Ang kanilang target, isang klase ng isda na makikita sa karagatan ng Ilocos at mga kalapit na probinsya. Hanggang ang mga mangingisda nag-abang na sa pwestong ito kung saan daw mahuhuli ang laksa-laksang mga isda. Sa hudyat ng pito. Ang mga bangkero nag-unahan ng ibaba ang kanilang mga lambat o sapyaw. Makalipas ang halos kalahating oras, halos hindi na sila magkamayaw sa pagsigaw. Habang inaangat ang kanilang sapyaw, laman ang napakaliliit at kulay puting isda na kung tawagin naming mga Ilocano, ipon. Tuwing sasapit ang buwan ng Oktubre at kung minsan hanggang Nobyembre, nagkakagulo ang mga mangingisda ng Santa sa Ilocos Sur dahil sa napakaliliit na mga isda na kung tawagin, ipon. Ipon dahil sa ilalim ng dagat para silang nag-iipon-ipon o nagkukumpul-kumpol, nahahawig sa dulong o sa alamang ng mga Tagalog. Nagpapakita lang tuwing 9 na araw matapos ang full moon sa pagitan ng mga buwan ng Setyembre hanggang Enero. Pag nakakarami kami, mas marami rin kami nakukuhang parang gintong isda. Pag ganitong ipon season, malaki ang naibibigay sa amin dahil malaking dagdag to para sa pangangailangan ng mga anak ko. Yan ang experience, nag-aral pa kung bakit ganyan. Kahit may full moon, ng buwan ng Marso, Abril, wala na yung ipon na yan. Kahit nasa gitna pa lang ng dagat, ang mga nahuling ipon na ibebenta na. 40 na lata ng ipon. Pagdating naman sa Pampang, timba-timba at lata-lata kung ibenta. Mula 3 to 6,000 pesos. Ginto talaga ang halaga. Mas mahal ngayon, sir. Mas maganda yung klase ng ipon ngayon. May kamahalan dahil ang paghuli sa mga ito, swertihan lang daw. Hindi gaano kadali rin manghuli ng ipon. Kaya mahal din. Nagkaganahan na pag dumadating na yung ipon season. Kung masaya, kapag ipon season po sir, nakakapag-ipon po kami. Ang ibang mga komersyante o buyer, wala nang luto-luto, diretso sa bibig. Agimas, ti ipon, ti Santa. Napakalasa, masarap, katamtama lang yung lasa. Mas mainam na hugasan ito at ihanda ng malinis para naiiwasan natin ang anumang kontaminasyon. Isa sa mga bumili ng ipon ng tingi ang kusinerang si Thelma. Ang paborito raw niyang luto nito, sinampalukan. Lagay na po natin yung kalahating kilong ipon. Ito na po yung ipon, naluto na yung sinigang. Masarap, manamis-namis, na iba ang lasa. Malasa kumpara sa ibang klase ng isda. Ang ipon, pwede ring itorta, parang okoy. At kinilaw with sukang Iloco.
Naiiba siya eh. Pag ako nagluto, ewan ko bakit yung mga anak ko sarap na sarap sa niluluto ko. Ang mangingisdang si Juanito, dahil sa huli niyang ipon, literal daw na nakapag-ipon. Noong 2015, nagkaswerte kami dito sa ipunan. Ano kami ng mahigit 1 milyon yung isang buwan. Hanggang nakapagpundar siya ng sarili niyang bahay, sasakyan, negosyong babuyan, at nakapagpatapos rin ng anak sa kolehiyo. Pag wala kang tiyaga, walang biyaya. Dahil sa ipon, dapat matuto tayong mag-ipon. Pero dahil dumarami na ang mga mangingisda ng ipon, ang Provincial Agriculture Office ng Ilocos Sur may paalala. Bawal hulihin ng ipon for the month of August and February. Pag inayaan natin na hulihin lahat ng ipon, wala nang mga anak. Napakaliliit na mga isda, pero ang dala, biyayang napakalaki. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.